I'll be reading this again, no? 4 to 8. Those who have been scattered preach the word wherever they went. Yan. Let us learn the lesson from the scattered church. Sabihin nyo nga po, scattered church. Okay? Yan po yung pamagat ng ating pag-uusapan ngayon, ang scattered church. May pangit ba pagka scattered church? Pangit ba yung scattered church? Pero sa kanila, hindi eh. What the Bible says, Philip went down to the city in Samaria and proclaimed Messiah there. Scattering means blessing. Oh, like people of you, like the person of you. Dati kayong nasa Pilipinas, nasa Batangas, nasa Cavite, nasa ano pa lugar, Ilocos, Manila, saan pa? Tarlac. And the Lord bring you here. Not just to work. Alalahanin natin yung buhay natin, ano? Kasi baka pagka narito na tayo, wala na. Okay, stop. Let us learn the lesson from this first church. And when the crowd heard Philip and saw the signs and he performed, they all paid attention to what he said. For with shriek, impure spirit came out of many, and many were paralyzed or lame were healed. So there was a great joy in the city. Sabihin nyo, great joy. Alright? Paglabas natin dito, dapat we have this great joy. Amen? Hindi yung nahahawa tayo kasi Ramadan. We will be observing Ramadan for 1 month. At titingnan natin yung mga kaharap natin. Nako, we should be sharing the great joy that we have to those people. Ito po yung pagkakataon na ma-share natin kung bakit tayo masaya dito po sa lugar na ito. Ang ating po pag-uusapan is the scattered church to enforce God's purpose on earth. Yan. Narinig natin noong nakaraan yung ang ating Panginoon ay great enforcer. No? Kahit na anong gawin natin, ay talagang mapipilitan tayong sumunod sa Kanya. No? Dahil napakaganda ng layunin niya. Di ba? Magandang layunin niya sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Your kingdom come, sabi ng ng Acts, Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan po yung pinakalayunin ng bawat mananampalataya. His kingdom come and His will be done on earth. Amen? Wala yung personal na buhay natin na iniintindi natin, my kingdom come, my will be done on earth. But His kingdom come and His will be done. Alright? And yan po yung sinasabi ng 8:1 and 4. On that day, the great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Those who have been scattered preached the word wherever they went. The scattering movement of the church. Ito po yung nangyari. The scattered movement. May movement pa rin. Once they experience scattering, pero hindi nagpatigil ang mga mananampalataya. Sabihin nyo, non-stop. Okay? I will not stop. Okay? I will move. I will go. Okay? Because God says that word to me. Amen. The church is not a living building. Kaya nga hindi tayo, salamat na lang at dito tayo tinawag, inipon. Inipon ng Diyos, pero doesn't mean that God already form you into this place, talagang nandito ka na all throughout your life. Amen? God will do something.
in His perfect timing. Amen? Ikaw ay i-scattered din ng Diyos. At tatanggalin ka dyan sa pagkakaupo mo at magsisimula kang magbahagi ng salita ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Parang kukunti lang yung may gusto nun. Ito sabi ng Biblia, when Philip scattered on that place, he continued to preach the word of the Lord. Amen? And ito po, ganda talaga naririnig ko. The Great Commission call us not to remain static but to move forward from the center of and the ends of the earth. There must go scattering like seed into every corner of the world. Yan. So meron tayong challenge na dapat po natin ginagawa. The challenge, the scattering church is often misunderstood. Ito po yung mga, minsan namamali yung mga mananampalataya. Kaya kailangan balikan natin yan. Let us learn, no? Let us learn from this primitive church. And it can feel chaos, disruption, and other setbacks. The church exploring how God turns confusion into clarity, tragedy into strategy. Ayan ang pag-uusapan ng dispersion and to unstoppable propagation. And by the end, you will see that God's purpose for the church is church planting. No? Amen. So handa na po ba ang lahat? Uusap tayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, unawain mo at mag-uusap tayo ng Panginoon. Lahat po ba'y mananampalataya na rito? Amen. Lahat ay Kristiyano, no? Lahat ay meron ng kakayanan at karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Ay? Kaya bibisitahin nyo o kaya lagi nyong checkin yung katabi ninyo. Kamusta siya? Kamusta ang trabaho? Kamusta ka dyan sa trabaho mo? Baka mamaya, nasa trabaho na nga siya, puro trabaho na lang ang gagawin niya. No? At wala na siyang iniisip yung kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa kanya. Gusto niyo bang marinig yan? May layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Not to work, not to go to the church and go back to your home. Amen? Teka muna, sis. Ikaw ba yung sinabi ni Pastor Ricky? Yeah. From Binalongan. Binangonan. Ayan. Let us welcome. Okay. Nakita mo? Okay. Ayan. Bahala na nga. Binangonan. Yan, yung kapatid natin sa Binangonan, inipon din ng Diyos dito. Ano kaya purpose ng Panginoon sa buhay niya? Umattend lang sa church? What? So dapat po maintindihan natin na the purpose of our God must continue. Okay. So ito po yung tatlong transformative lesson from this early development of the church. Okay, tatlo lang. Number 1, confusion that becomes limitation. Okay, ano po yan? Acts 1:6-8. Sabi, then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the church, restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the times or date the fathers had set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So
So yung una po, may confusion yung mananampalataya noong una. Sila yon, ha? Pero not to us. We're not confused why the Lord scattered us. Amen? So sabi nung unang ng mga disciple, Panginoon, ngayon na po ba itatayo mo na yung kingdom mo? Yung iniisip nila, yung national kingdom. No? Pero ang iba ay nasa isip ng Panginoon eh. Why the Lord called them is to continue what He started. Wala kayong karapatan na alamin kung ano man yung gagawin ng Panginoon. Basta kayo, may gagawin kayo. No? Yun. Pakiramdaman nyo nga yung sarili nyo or tingnan ninyo. Mag-reflect kayo kung anong ginagawa nyo ngayon. Anong umiikot sa buhay ninyo ngayon? Baka puro paghahanap ng pagkakakitaan, nawawala na tayo sa focus. Minsan po kapag ganun ang nasa idea ng mananampalataya, lalo siyang mag-iisip ng kung ano-ano mang bagay. Amen? Lalo kang pag-iisipin ng kaaway kung anong wala sa'yo. Di ba? Pero kung ang focus mo ay gawin ang kalooban ng Panginoon, ay wala ang mangyayari sa paligid mo. Amen. So Jesus had correct their misunderstanding. Unang-una yung timing, the restoration of the kingdom, God's work, and operates His own schedule, not yours, not ours. Yung timing. No? Dapat maintindihan nila yon. Hindi yan yung para sa'yo, malaman mo. Kundi yan ay trabaho ng Panginoon, His timing. O sino ba naman yung ayaw na dumating na yung kingdom? Diba? Lahat tayo gusto natin yung kingdom ng Diyos, andito na. Dumating na. Pero not for us to know when was that. Pangalawa, yung mission. Instead of waiting for the earthly kingdom, the disciples were called to build spiritual kingdom that spans the globe. Amen? Kaya nga po, inipon ng Diyos yung iba't ibang mga tao sa Pilipinas lugar at pagkatapos, hindi lang dito tumigil. Kasi to the ends of the earth. Amen? Tandaan po natin, when the Spirit of the Lord call upon every one of you, you will become His witnesses. Amen? Hindi ka dinala rito para, wala na yung mga pastor, wala na yung kapatiran. Pwede na ako maglamyerda. Okay? Panalangin ka namin kapatid. Nasisiraan na ng kalooban yung isip mo kung bakit ka naparito. Amen? May trabaho tayo na dapat gampanan. Amen? Pangalawa, yung empowerment. Nakalimutan na nila. The empowerment, Jesus promised the Holy Spirit, the dunamis power, which would propel them outward from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Kaya tayo ini-empower ng Diyos dahil para ma-experience natin yung makapangyarihan na pagsasalita natin, yung mga gawa natin, ano yung sabi ng Biblia? The people in their place were so amazed. Kasi yung ginagawa ni Philip, talagang mapapahaleluya siya. Dahil may signs and wonders. Have you experienced the signs and wonders? O kayo ba, nararanasan pa ba po natin yung signs and wonders in our life? Kaya yung tao na makakakita sa'yo, ma-amaze. Tama yung sabi nung ano yun? Sino ba nagsabi nun? Kaninang umaga. No? People will come to Him because of what the Lord is doing to his life. Amen? Kaya nga laging masigla ang mananampalataya.
Hindi tayo lulungkot-lungkot dahil may problema. Yan, sinabi din kanina, pinapaalala din sa atin, sino daw may mga bill. Ito na yung may mga iniintinding bill. Ako, iniintindi ko yung bill, lumalaki. Huwag mo intindihin yung bill. Walang mangyayari dyan. No? God's provision. In vision limited by the local mindset, or are you embracing the global agenda of Christ? Okay. Sa ating limitation, ano ba yung mga nagdadrive sa utak mo? Don't let confusion or comfort limit your obedience. Kailangan yung obedience natin sa Diyos ay laging 100%. Amen? The Holy Spirit is calling you to go beyond your boundaries and embrace the larger mission of the church planting. Andiyan na po yung pagkakatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Church planting. Mag-iisip ka talaga. Lord, sino pa po ba ang hindi nakakarinig ng mabuting balita? Kaya palakpakan niyo ang sarili ninyo dahil isa kayo sa pinili ng Diyos na dalhin dito para magtrabaho sa kanyang kingdom. Amen? Yan yung trabaho nyo. At yung iba ho ditong napasama na sa mga kapatiran, welcome. At mag-iiba ang takbo ng buhay mo. Amen? So, kailangan mag-join kayo sa mga OHB para maintindihan ninyo tuloy-tuloy yung kung ano tawag ng Panginoon sa buhay ninyo. May mga OHB na po ba tayo? Sino po may OHB? Taas ang kamay. O yan, meron na. O yung iba po, wala pa. Sige, welcome. Welcome po. Bubuksan ninyo ang bahay ninyo sa Panginoon. Amen. So pangalawa, yung tragedy that reveals strategy. Yan. May tragedy naganap nung unang panahon sa first church. At yung trahedya na yan, hindi naging trahedya talaga, kundi naging strategy. Galing, ano? Imbis na sila'y panghinaan ng loob, lumakas pa ang loob. Tingnan si Philip, dapat magtatago na si Philip dahil inaatake na yung church. Sabi pa nung unang talatang binasa natin, si Paul, si Saulo pa noon, talagang seryosong papatayin niya ang lahat ng Kristiyano. No? So sabi po ng Acts 1 and 4, yan, binasa natin noong nakaraan. Then Jerusalem church thrived as community, but it became comfortable. Then strategy struck. A wave of persecutions scattered the believer. What seems like disaster was actually God's strategic hand moving His church outward. Naranasan po nila. Imbis na malungkot sila, yung nag-isip pa ang mga mananampalataya. Strategy pala yung gagawin ng Diyos sa akin. May magandang bagay pala. Isipin po natin kung ano yung magandang bagay na yan na gagawin ng Panginoon dyan sa mga problemang hinaharap mo. Sino bang walang problema ngayon pong umaga? Dadamayan ka namin ng lungkot. At sama-sama tayo mamaya na ipanalangin ang problema mo. Hindi po nangyayari yan sa mga mananampalataya noong unang panahon. Kaya tingnan nyo yung nagiging buhay ng mga Kristiyano, no? Once na light ang hawak mo sa problema mo at kung ano mang mga pagsubok na darating sa buhay mo, dahil ikaw ay Kristiyano, may nabasa ako may narinig ako sa social media. Sabi nung mananampalataya,
bakit nung ako'y wala pa sa Panginoon, wala naman akong masyadong problema. Pero bakit nung nasa Panginoon ako, bakit ang dami-dami kong problema? Bakit nga ba? Kasi nung Kristiyano ka na, ang iniintindi mo, yung problema. Nung hindi ka Kristiyano, wala kang iniintinding problema. Nung naging Kristiyano ka, lumawak yung isip mo. Gumanda yung pananaw mo. Ang dami mong nakikita. Ang dami mong mga bagay na nauunawaan na. Sinama mo yung problema doon. Naintindihan mo, dati hindi mo po problema. Ngayon, teka, problema ko pala yan. Okay. Diyan po nangyari kung bakit ang Kristiyano ay maraming problema. Pero kung babasahin natin itong mga unang mananampalataya, hindi ko naman naintindihan, hindi ko naman nabasa dito na yung tragedy sa kanilang buhay, problema nila. Ito pa yung ginamit. Okay? The tragedy has been used to become God's strategy. Forced dispersion. Next po. Yan. Forced dispersion. Persecution pushed and believers beyond Jerusalem, spreading them the Judea and Samaria. Noong una, nagkakatuwaan na ang mga taga-Jerusalem. Merong revival ang Jerusalem. May revival ang inyong church noong unang panahon. Ayaw nyo na sanang pumunta rito. Pero dahil sa kung anumang pangangailangan, kung anumang mga problema, napunta kayo dito at pinayagan naman kayo. At ngayong narito na kayo, huwag mawawala ang tawag ng Diyos sa buhay natin. Forced dispersion. Akala natin ito'y pinuwersa. Pinuwersa tayo na makarating dito. Amen? Unexpected outcome. Sabi diyan, whatever they went, they preached the word. Ayun ang naging outcome. Wherever they went, they preached the word. O di ba ang gandang pagkakataon yan? Kung dati, doon ka lang sa kapitbahay mo, ngayon iba na. Nasa ibang bansa ka na ngayon. At may mga kasama ka ng iba't ibang lahi. So, dapat hindi matigil ang talagang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Amen? Preach the word. The gathered church were temporarily disrupted, but the scattered church become unstoppable. Ayan. That is the story of our primitive church. Yan yung kamukha natin dapat. You must be unstoppable right at this moment. No? Hindi tayo ma-stop. Natutuwa ba kayo at every Friday, yan yung nakikita ninyo? Diba, nakakatuwa kapag merong bago, tutuwa ang espiritu natin. Hindi para magparami. Para mapuno na yung kingdom ng Diyos. Dahil kayo ay mga soldiers of God. Amen? You've been scattered into this place. If the Lord allowed, if the Lord allow us, no? Maaaring yung iba sa atin, tawagin ng Diyos. Maaaring iba ay meron pang lugar na pupuntahan. Bukod pa rito, maaaring ikaw ay gamitin ng Diyos sa Saudi. Ayan, nasa Saudi ngayon. Ewan ko kung nanonood. Amen? Scattered church and wherever you are, dapat yung outcome, yung magpatuloy. Preparation.
The time spent growing discipleship, teaching, fellowship has equipped them for this moment. They were ready to plant churches and expand kingdom. So what we are doing? Amen? Kaya nga po, ino-OHB natin, piniprepare natin, tunuturuan natin. Ang Kristiyano po, kaya nagiging masaya. Bakit? Sa loob ng isang linggo, hindi lang tayo linggo-linggo nagkikita. Merong sa atin dito, nagkita kagabi sa OHB. Pagka mahal mong kapwa mo, gusto mo lagi siya nakikita. Amen? Ngayon, kung merong hater dito sa grupo, ay kawawa ka naman. Ayaw mong kasama yung kapatiran. Magpapalakas sa'yo. Magtuturo sa'yo. God allowed disruptions in our life, in our ministry, to fulfill His purpose. Yan. Lahat ng mga disruption na nangyayari sa buhay natin, God allows it. God allows it. Para maturuan tayo ng mas maganda. Amen? Hindi para magmukmok na lang araw-araw, minu-minuto. If the church doesn't go out intentionally, God may allow circumstances to force it outward. Wow. Gusto niyo pa po ba na ang Diyos ang gumawa niyan sa buhay po natin? Hindi ba? Hindi na. No need. No need, Lord. I need to really do my duty as Christian. Amen? Napakasarap pong magtrabaho sa Panginoon. Sa lahat na nagtatrabaho, magsabi ng amen sa Panginoon. Yan yung totoong amen, ha? Kahit na namumroblema, kahit nahihirapan, kahit na masama ang loob minsan, pero tatrabaho pa rin sa Diyos. May isa doon. Narinig ka. Amen? Kasi nga po, hindi natin ginagawa yon para sa ating sarili. Ginagawa natin yon para sa ating Panginoon. Para mangyari ang kalooban niya. Diba nadalangin natin, Lord, may your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. O mangyayari yon. Through you. Amen? Sayang yung power sa iyong sarili. Sayang yung kapangyarihan ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa inyo. Niniwala po ba kayong lahat ng Kristiyano ay may kapangyarihan? To proclaim. Sabi dito, hindi lang kapangyarihan na baliwala, kundi sabi, layman. Yung mga tao noon na lumpo. Nakakalakad. Because of God's power that is working for us and in us. Be proactive in obedience. Don't wait tragedy to compel you. Embrace God's strategy now and step into the calling of the church. Pangatlo, the dispersion that speed propagation. Ano yung ibig sabihin yan? May dispersion silang ginawa. Para ito ay mag-speed up. Sabihin nyo nga po, mag-speed up. Yung pagpapalaganap. Ginagamit ng Diyos ang dispersion so that to speed the propagation or yung pagpapalaganap. Acts 9:31. Andiyan ba? Naisulat ko o nagdagdag ko? Acts 9:31. Ayun. Then the church throughout Judea, Galilee, Samaria enjoyed the time of peace and was strengthened. Wow, ang ganda, no? At na-strengthen. Living in fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit to increase in numbers. Wala naman tayong mababasa dyan na afraid sila sa kaaway o kung ano man.
They were strengthened. Sabihin nyo nga po, strengthened. Because of His power. Amen? They were strengthened. Yung scattering, yung dispersion, ay nag-strengthen up sa bawat mananampalataya. The scattering of Jerusalem church wasn't just an isolated event. It was a beginning of powerful trajectory. A delayed start for a year, the church remained in Jerusalem despite Jesus' call to go to the ends of the earth. Yan po ang nangyari sa kanila. The persecution scattered believers, the Judea, Samaria, and beyond, the harvest of the church. As a result, new churches were planted in Judea, Galilee, Samaria, and even among the Gentiles, and all, and so on. Amen? So yung mga Kristiyanong na-disperse, ginamit ng Panginoon. Hindi nung mapunta dito ay tumahimik at nanahimik. Okay? Ini-encourage ko po ang bawat isa na mag-join sa ginagawa ng Panginoon. Okay? So right after the service, go to the respective person na maaaring uunahan ka, pangungunahan ka, para maturuan ka nung bagay na gusto ng Panginoon sa iyo. Amen. Lalakas tayo at lalong lalakas sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung metaphor ng church. The church is like a manure, sabi niya. Spread it around and it will give life. Make things grow and produce fruit. But it all piled up in one place and it stinks. Okay. Babaho daw. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon. Okay. Gusto niyo bang mabaho na Kristiyano? Pinababango ng Diyos ang mga mananampalataya araw-araw. Hindi yung para yung ating katabi matuwa sa atin. Even our spirit, He is doing everything to you to strengthen you every day. Hindi para personal use. That is for everyone's use. Because we know and we believe that the Lord is calling every one of you and me for the world. The world is decaying. Dami-dami na pong mga nangyayari dyan sa paligid natin. Nakakaawa na po yung paligid natin. Amen? They needed the Savior like what you did into your being. The scattering of the church often lead to unexpected breakthrough. Trust God's hand in beyond every disruption, positioning you to reach new people and plant new churches. The mystery of scattered church is not a story of defeat, but of divine strategy. It shows us that God's plan is bigger than our comfort zone. Yung God's plan is bigger than our comfort zone. Amen? Kaya nga, stand up. No? Lumayas ka na dyan sa comfort zone na yan. Puro problema yan. Sasabihin ko sa inyo, puro problema yan. Stand up, no? And do your calling. Okay? Our timeless or our expectation. You are a part of divine scattering. Okay, sabihin nyo, part po ako. I am a part of that scattering. Okay? Hindi po aksidente na kayo ay in-scattered ng Diyos.
Kung i-scattered ng Panginoon uli, let His will be done to spread the gospel. You are a part of this divine scattering. You are the seed of God's hand, ready to plant where His kingdom needs to grow. Okay? Baka yung kapitbahay natin kailangan na lumago sa Panginoon. Okay? Lahat ng masisipag na Kristiyano, magsabi ng amen. Hoy, merong konti dito. Okay. Gagawin natin yan for the glory of God. Amen? At tama nga po dahil kapag ka iniisip mo lahat ng para sa'yo, hindi mauubusan. Hindi ka mauubusan ng iisipin, alalahanin. Subukan mo pagising mo sa umaga, iniisip mo na kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Kung ano yung gagawin mo, kung ano yung haharapin mo. But if you allow the Lord to rule over you, amen, ikaw ay pangunahan ng Panginoon, amen, sa araw-araw, di ba, paglalabas tayo ng bahay, ang dalangin natin Lord, let your will be done. Tulungan mo po ako na mapakinggan ko ang gusto mo sa buong maghapong ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Hindi na yung mananalangin, Lord, iligtas mo po ako. Napaka-basic naman yan. Iligtas mo po ako, pagpalain mo po, Lord God, ang aking gagawin. Lord, sana po ay tanggalin mo lahat ng mga balakid sa aking harapan. Di ba? Di ba alam ng Diyos yan? Alam nyo, kahit na hindi kayo manalangin araw-araw para sa personal, alam ng Panginoon. Papanalangin natin yung ibang kapwa. Wala yung idea mo na, ay, andito pala ako. May problema pala ako. Hindi ko alam yun Try nating sa umaga, no? Paggising sa umaga. Una mong sasabihin, una mong hihilingin, una mong gagawin ay magpuri ka sa Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka para po sa kapwa. Subukan nyo. Huwag mong intindihin yung sarili mo. Intindihin mo yung sarili mo, yung kung anong gagawin mo, yan lang. No? Maligo ka, okay na. But then, let the Lord be the first, the priority of your being. Sa buong maghapon. Kung anong sasabihin mo, kung anong gagawin mo. And then pag uwi mo sa bahay mo, huwag mo pa rin iintindihin yung atake. Kasi marami atake ngayon Yung traffic, atake yan. Lalo na may mga sasakyan. Huwag mo intindihin yan, okay lang. Mag-rejoice ka sa Panginoon. Diba, yung mga drivers, hindi natin iniisip yung atake sa atin ng kaaway. And kung ano man yung malapit na maraming mga tragedy. Ang naisip natin, makauwi na tana ako. Bless, Lord, makauwi lang ako, Lord. Kapag pahinga, maka-attend ng OHB. Makagawa. Just allow the Holy Spirit to rule over you. Step into the mystery of the scattered church. See yourself as a seed being sown by God, where He plants you, bear fruit that multiplies. So boldly, go boldly where God leads. Preach the word wherever you are sent. Plant church that multiplies. The Holy Spirit is with you, and the harvest is waiting. Amen? So ngayong umaga po,
um, medyo pagpasensyahan nyo na at walang bagay, walang para sa iyo. Para sa Panginoon. Tinatanggal tayo ng Panginoon doon sa mga alalahanin natin sa buhay. And let the Lord use you. Pakaisip-isipin ninyo kung sino ang mga kailangan nyo pang ma-preach. Masabihan. Maaaring yung kamag-anak ninyo nandito. Or mga magulang ninyo. Hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Or kaibigan ninyo. Or mga office mate. Wala pong dahilan kung walang aksidente. Amen? There's no accident why you are being planted into that place. Amen? Lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya ay may dapat pong gawin sa Panginoon. At ngayong umaga, let us ask the Holy Spirit, na which is promised to us, pinangako ng Panginoon, na mapapasa atin at sasamahan po tayo. At yan po ang isang napakalaking magagawa sa buhay po natin. Amen? Lahat ng mananampalataya sa umagang ito, akin po kayong hinahamon na at tumayo po tayo. And let us learn the lesson from our primitive church. This primitive church are being attacked by the enemy. Sabi nga nung unang talatang binasa natin nalungkot sila nung una dahil ililibing na nila si Stephen. Pinatay, namatay. Pero after that, nung kay Felipe na, nag-iba na. Nawala na yung pagluluksa. Yung pagbuburol nila, ilang minuto lang, ilang oras lang tinagal. Nawala na sila doon sa kalungkutan. Pinalitan ng Diyos ng iba, kakaiba. And the Lord can change whatever you're standing, whatever your position is today. Amen? I believe in my heart, in the Spirit of the Lord. Ang Diyos na tumawag sa atin ay totoo, banal, makapangyarihan. And His purpose will still move on to us. Hallelujah. Let's bow down and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We're so thankful to you, Lord God. Kami po ay isa sa bahagi ng mga scattered church. Lord, salamat po, Panginoon, ngayong umaga, inaalala po namin ang dahilan mo kung bakit po kami ay naparito. Lord God, to glorify your name. Hindi dapat ito matigil sa aming isipan nung kami mapunta rito ay mawala na. Mawala na lahat. Kundi magpatuloy ang pangarap mo sa bawat isa po sa amin. Panginoon, strengthen your people. Let your Spirit, Lord God, work through us. At Panginoon, salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa patuloy po na pagtawag mo sa bawat isa sa amin. Pangako po namin, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, na kami magpapatuloy sa tulong ng banal na Espiritu. Tulungan po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, Lord God. In this morning, Lord Jesus, we are praying, really praying hard for the Holy Spirit to come to our lives. Hallelujah. Kalimutan na po namin ang lahat ng mga tragedy sa buhay namin.
At alam namin kung sino ang makapagdadagdag, kung sino makapagbabawas ng buhay namin. Hallelujah. No other than you. Kaya ngayong umaga, we are decided to come to your calling. Lord Jesus, maraming salamat sa iyo, Panginoon, at ipinaunawa mo po sa bawat isa sa amin ang talagang layunin ng bawat isa. Ngayong umaga, Panginoon, salamat po. Hallelujah.